Bago magbitiw si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa speakership ng 20th Congress, tiniyak niya ang pagpasa ng mga batas na nakatuon sa taong bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan din sa publiko ang proseso ng pagbabudget. Si Simon Ong para sa detalye. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. Iyan ang mariin at buong pusong sinambit ni noong House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang talumpati nitong ika-17 ng Setyembre para sa kanyang pagbitaw sa pwesto. Bagamat hindi natapos ang termino, ilang makabuluhang mga bagay ang napagtagumpayan ng Kamara sa ilalim ng kanyang liderato na nagsimula pa noong 19th Congress. Simula pa lang noong nakaraang Kongreso, halos 14,000 measures ang naihain ng Kamara, higit 11,000 House Bills at nasa 2,000 resolusyon ang kanilang nagawa. Bukod pa dyan, aabot sa 1,500 ang naaprubahan sa final reading, kung saan 280 sa mga ito ay naisabatas at ganap ng Republic Act. Itinuturing ding tagumpay ang pagkakapasa ng Kamara sa 27 mula sa 28 LEDAC priority measures ng pamahalaan. Bukod dyan, naging makasaysayan ang pagbubukas ng 20th Congress matapos muling maupo si Romualdez. Ito'y bunsod ng kanyang pangako na transparency, accountability at pro-people na budget deliberations. Mababatid na isinapubliko ng Kamara ang turnover ng 2026 National Expenditure Program kasama ang Department of Budget and Management. Sa pangunguna ni APRO Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, nahimay, nasuri at nabusising maigi ang budget ng bayan. Kabilang sa naging matunog sa pagdinig nila ay ang deliberasyon para sa budget ng Department of Public Works and Highways, kung saan nirebisan nila ang panukalang pondo matapos ang umano'y red flags nito na natuklasan sa unang pagdinig ng kagawaran. Bagamat bumitiw na sa pwesto, nakapag-iwan ng magandang legasiya sa Representative Romualdez na siyang napakikinabangan at mapapakinabangan ng mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.